Ikinabuhay ko na yung pagnanakaw para lang mabuhay. Broken family namin ang naging dahilan. Paglaki ko, ipapatayin kong tatay ko hanggang ganyan. Warm greetings from all of us here to all our viewers worldwide. This week on the 700 Club Asia, we will feature the story of a man who lived his life by stealing and later on became a murderer. We will dig deeper into the root causes of his wayward life and many other challenges that confronted him. So join us as we feature this week on the 700 Club Asia the story of Jason Naredo, a thief and a murderer. This will surely keep you at the edge of your seat. Let's watch it. Ikinabuhay ko na yung pagnanakaw para lang mabuhay. 8 taon si Jason nang matuto siyang magnakaw. Ang kanyang punteriya, mga pagkain at samut-saring bagay na pwedeng ibenta. Doon ako nagsimula kanin ulam. Pero habang tumatagal, lumalaki din yung ginagawa ko. Matindi na kami magnanakaw, nagkaroon na ng grupo nang magnanakaw kami. Hanggang sa lumaki pa ng lumaki, mga hayop nang ninanakaw namin. Pangatlo si Jason sa 5 magkakapatid. 4 na taong gulang siya nang iwan sila ng kanyang ama dahil sa ibang babae. Bunga ng kaliwat kanang problema na dala ng naiwang responsibilidad. Nagkaroon ng problema sa pag-iisip ang kanyang ina at naghirap ang kanilang pamilya. Pagiging broken family namin ang naging dahilan. Kasi iniwanan kami sa ganong kalagayan. Yung bunso kong kapatid, siya ay nadedi pa lang sa nanay ko. Bago yung sumunod sa akin, siguro mga 3 old bago ako. Yun nga, 4 to 5. Pagkatapos yung aking kapatid na isa ay mga 6, 7, gano'n. Galit na galit ako. Nagsalita pa nga ako noon na sabi ko, paglaki ko, ipapatayin kong tatay ko Hanggang ganyan sa ginawa. Pati sa nakita ko sa nanay ko, nakakaawa yung nanay ko Hindi mo na tayo ng tatay mo. Di ba yung mga may magulang, pagka yung inaaway yung mga anak, na ipagpatatanggol ng magulang. Ako, sinasalubong ako ng mga kapwa ko bata na medyo malalaki sa akin, susuntukin ako. Tatamaan ako dito sa nguso ko, dugon-dugo, uuwi ako, dugon-dugo yun, umiiyak na lang ako. Naiisip ko ang tatay ko, sabi ko kung may tatay ako, hindi mangyayari sa akin yun. Kalaunan, nabalitaan ni Jason na namatay na ang kanilang ama. Ang kawalan ng gabay ng magulang ang nag-udyok kay Jason para magnakaw at magbisyo sa murang edad sa halip na mag-aral. Nakapag-aral naman ako ng grade 1, kaya lang, ang natutunan ko lang yung aking pangalan at apelido. Jason C. Naredo. Yun lang ang alam kong isulat at basahin. Mula probinsya, nagtungo sa Maynila si Jason kasama ang kapatid sa pag-asang makahanap ng mag-aarugang kamag-anak. Subalit nabigo sila. Walang kaanak na kuhupkop at walang bubong na masisilungan. Kalye ang naging tahanan ni Jason. Dito siya natutong lumaban sa buhay. Ang prom ding magnanakaw. Naging profesional na kriminal. Mga nakasama ko doon na magnanakaw din, natuto akong mag-akyat bahay. Natuto ako doon ng mga yung pumapasok sa mga sasakyan, tapos nagnanakaw. Na doon ko rin natutunan yung mga panlulokong gano'n na kasamaan. Hanggang nalulong din kami sa mga sigarilyo, alak, pagmamariwana, doon na rin kami nalulong. Naging wanted sa mga otoridad si Jason dahil sa serye ng mga akyat bahay at pagnanakaw. Dito na siya nagdesisyong umuwi sa probinsya. Pero ang hindi inaasahan ni Jason, iba yung kalbaryo ang kanyang haharapin. Peter, nakita natin how important an intact family is for the nurturing ng mga bata. You know, we saw it. Yeah. The effects of how a father can really influence the children. Kasi kung walang ama, para bang wala yung life coach ng pamilya,
wala yung magbibigay ng destiny, speaking destiny to his children, yung pointing the children to their future. Talagang very, very crucial ang magulang. Kung okay sana yung mom nila, pwede pa. Because we know of many families of single parents na the kids turn out, meron struggle, syempre, no? But they turned out well. Pero ito parang talagang walang gabay. Zerong gabay. Maski na gustong-gusto ng mom nila, but she was unable. I guess because of the trauma that happened to the family, no? But so, ang importante, do we realize, especially young parents, the responsibility? It's not just getting married, having children, pero yung responsibilidad ng isang ama towards their children. Pinapasok nila. Oo. Kaya that's why kailangan ready sila, that they're mature enough, and they know what it entails to raise a family. Not just money, but beyond, way, way beyond money. Alam niyo po, children bear the brunt of broken homes and their parents' separation. Their situation creates deep emotional pain as they feel unwanted, unloved, and worthless. Yan ang nadama ni Jason. Lalo niyang nadama na walang nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya nang tanggihan silang magkapatid na tulungan ng kamag-anak sa Maynila. With nowhere else to go and no one else to help, Jason and his brother lived on the streets, which led him to a life of crime. If you have been abandoned by your father and feel worthless, the truth is you are precious in the eyes of God. He loves you deeply because He created you. You are His masterpiece. He is a father to you. As King David wrote, "A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling." Psalm 68, verse 5. But before He can be a true father to you, you must let Jesus enter your life, your heart. Make Him ruler over your life. Surrender everything to Him. Surrender your life to Him. And if you want that relationship, you know what? God is just waiting for all of us to come to Him. Just like this father of the prodigal son. Matagal na lumayo ang anak niya, pero alam niyo po, kahit ano pa po ang kasalanan na inyong ginawa ng nakaraan, ang kahit kailan hindi po pumalya ang pag-ibig ng kanyang ama. Ganon din po ang ating Ama sa langit. Hinihintay ka niya. Kung gusto niyo pong magbago ang katayuan ninyo sa inyong buhay, makaranas ng totoong pagmamahal, hindi sa droga, hindi sa bisyo, hindi sa tropa, hindi sa barkada, kundi sa ating tunay na Ama sa langit. Sundan niyo po ako, sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, nagkasala po ako, pero ngayong oras na ito, lumalapit ako sa inyo, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan. Salamat po sa bagong pag-asa, sa bagong simula at sa bagong buhay. Tinatanggap ko po ang kaligtasang ito ngayong araw na ito. Mamumuhay ako ng may pag-ibig, ng may pag-asa at ng may kabuluhan kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. And allow us to pray for those watching right now who have gone through hurts, abandonment. Perhaps nagkaroon kayo ng anger issues dahil you were abandoned and left all by yourself. Heavenly Father, in the name of Jesus, we pray for all those watching right this moment. All those that went through the feelings of being abandoned, being rejected. Lord, even when they needed help, people have turned their backs on them. Those that have anger issues, Lord God, because they have been bullied, they have been beaten up as they were growing up, and no one was around to defend them. Lord, we just read in your word, you are their defender. So even now, would you come into their situation, into their lives? Would you touch their hearts as they release forgiveness, as they release this anger and put it at the foot of the cross? Lord, you said in your word, never will I leave you, never will I forsake you.
Lord, if they were forsaken by their loved ones, your promise is you will never forsake them. Receive that now in your hearts and in your lives. Be set free from that condition, never to walk that way again. Receive that in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen, Peter. Kung tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, makatitiyak kayo na hinding-hindi niya kayo pababayaan o iiwanan. Ang sabi nga ni Haring David, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Mga awit 27:10. So call us and share with us that important decision you just made. Our hotline number is 8737-0700. And if you want to know more about that decision, all you need to do is call our prayer center. And our trained prayer counselors are available to answer all your calls 24 hours a day, 7 days a week. And you can also share with them whatever it is going through your hearts this very moment. They will pray for you and give you biblical advice. Any information you share will be held in strict confidence. If you want to get connected to a Christian church near your place, they can also help you do that. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin, mag-log on sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. I-follow nyo na rin po kami sa iba pang social media platforms namin gaya ng Instagram at X na dating Twitter. When we come back, we will be joined in the studio by Jason, who will tell us more about his journey in life. Stay tuned for that. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po eh. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo, opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! We are back on the 700 Club Asia, and we have here with us Jason Naredo. Welcome to the show, Jason. Magandang araw po. Welcome po, Jason. Ano yung naramdaman mo bilang bata nung makita mo ang iyong nanay na naapektuhan ang pag-iisip dahil sa pag-abandon ng iyong tatay? Matindi po yung naramdaman ko po na talagang sakit kahit po ang edad ko po noon ay 5 years old pa lang. Talagang tiningnan ko yung nanay ko na talagang nakakaawa siya. Yung sitwasyon niya nung time na yon na kahit ako nung time na yun, hindi rin ako mapagkatulog dahil binabantayan ko rin yung nanay ko nung time na yon. So, paano yun, Jason? Hindi na niya nagampanan yung mga dapat niyang gawin, yung mga trabaho sa bahay? Or kumusta yung behavior niya? Meron pong time na gumagaling siya pero pag naiisip po niya ay bumabalik. Gets affected talaga. Bumabalik hanggang sa nagpayat ng payat na payat yung nanay ko na yung tulala na kung anong inisip, nagsasalita, umiiyak, tumatawa. Yun yung sitwasyon, yung kalagayan ng nanay ko noong time na yun na kahit ako talagang naapektuhan po ng grabe sa pangyayari. Kahit po ako'y bata pa lang noong time na yun. To think, maliliit pa yung mga anak. Yes. Parang wala rin naman silang kaalam-alam paanong aalagaan din yung nanay nila na correct. nakakaranas ng ganyang matinding pagsubok sa buhay, gaya niyang
siguro kagutuman din, wala nagtatrabaho. Imagine tama. mo yung sitwasyon nilang maliliit sa kanila. No? Kaya, Jason, bakit pagnanakaw yung naisipan mong gawin upang mabuhay, samantalang pwede ka rin namang maghanap siguro ng pagkakakitaan na hindi naman masama? Yung time na yun ay bata po ako and walang tatanggap na trabaho sa akin nung time na yun. Ang naisipan ko para mabuhay, magnakaw ng kanin. Yun, doon ako nagsimula, magnakaw ako ng kanin. Yung kasama na yung ulam. Minsan dala yung kardero, babalik ko na lang. Yun yung kakainin ko sa niyugan, sa sagingan. Yun ang sabi nung ako po ay time na yun na medyo nabusog na, sabi ko, maganda ito, mabubuhay ako nito. Yun, nagtuloy-tuloy na po yun. Oh, okay. Baga, madaling paraan kumuha sa kapitbahay. Tama. Nang madaling maibsan yung gutom nila, kumbaga. Ano po yung naramdaman mo, Jason, habang nagnanakaw ka? Nabanggit mo nga na nakaiibsan yung iyong kagutuman, pero ano yung tumatakbo dito sa kalooban nyo po habang kayo'y gumagawa nitong pagnanakaw na ito? Parang nung time na ang ano ko po ay survival na doon na po ako mabubuhay kaya kinawilihan ko na siyang gawin nung time na yon. So, paano? Hindi ka worried na baka meron makakita sa'yo o mahuli ka? Hindi mo na iniisip yun? Meron time po na nahuli nga po ako sa pagnanakaw ng manok, na barangay nga ako 7 taon pa lang. Pero siyempre po, wala po akong alam Yeah. na gawin, kundi magnakaw. Kaya doon po yung aking kinabuhay. Okay. So, bakit mo naisip na humingi ka ng tulong sa mga kamag-anak mo sa Maynila? Bakit wala bang tutulong sa inyo sa probinsya nyo? Yung pong sa probinsya po, meron naman pong tumutulong. Kaya lang po yung dalawa ko na pong kapatid na mas bata sa akin ang tinutulungan. Okay. Ako po, yung kapatid ko naman po na panganay sa akin, yung po, nag-ano po kami sa Manila, sa Pelcoa. Oo. Parang nag-separate kayo, no? Sila naman dun sa probinsya, ibang kapatid mo, tinutulungan nila. So, Jason, paano ka nila tinanggihan at ano yung naramdaman mo? Nung time na kasi po, nung time po noon sa Pelcoa, yung pong pinuntahan din po namin, mahirap din po. Yung maliit yung bahay, walang kami tutuluyan. Tapos narinig po nga namin yung kapatid na pupunta pa kayo rito, wala na rin kaming makain. Kaya no choice po, nag-ano kami sa kalsada. Oo. No choice din sila, no? Mas kinagusto nila, kung sabi mo, napakaliit yung bahay. So parang they could not help even if they wanted to. Parang nakikita ko dun sa kwento ni Jason, talagang wala silang puntahan Oo. Kahit saan, walang tumanggap, walang makuha ng tulong. Yung mga oras na to, Jason, nasan yung kapatid mo? Yung kapatid ko pong kasama yun, naghiwalay na kami. Nung hiwalay kami, mayroon siyang ginagawang iba, may ginagawa naman po akong iba. Oh, ibang gimmick niya, iba yung gimmick mo. Kumbaga, parang natural na lang na nagkanya-kanya na muna. Nagkanya kami sa Pelcoa. Okay. Malanda sa akin kasi siya ng 2 taon. Nung time na yun, kasi 83 po yun, ako po ay 10 years old, siya 12. Okay. Jason, nabanggit dun sa istorya mo, no, na napasama kayo sa isang akyat bahay gang, no? Kilala tong mga grupo na to, na nagnanakaw, no, sa murang edad mo. Ano to, ni-recruit ka ba nila? May mga leader ba ito nag-apply ka ba? Nag-apply ka ba? Magaling to umakyat Testingin nga natin. May ganyan bang mga pagsubok dyan? Nakilala ko po itong mga ito, doon po sa kalsada. Okay. Sa kalsada. At yun nga po, nagyayaan sa ganyan, yung ganyan, hindi pa naman po ako familiar doon sa ginagawa nila dito sa Pelcoa. Sila po yung nagyaya sa akin. Na ganito yung gawin natin. Umuo ka na lang? Umuo na lang po ako. At paano ba? Ano bang sistema? Yung araw-araw ba? Meron kayong pinapasukan na bahay? Or twice a week? Ano bang sistema ng akyat bahay gang? Pag naubos na po yung aming panggastos. Ayun. So, ibig sabihin, Jason, sa ginawa nyong ito na may mga kasama na kayong kumukuha nga ng gamit sa ibang bahay, naging sapat ba sa inyo ng magkapatid? O ikaw na lang ito? Paano? Ako na lang po ito. Ikaw na lang. Naging sapat ba para matustusan yung mga pangangailangan mo sa araw-araw? Naging sapat naman po sa iba-ibang gimmick na pagnanakaw, panluloko,
naging sapat naman yung time na yun. Ano to? Paano ba ang hatian dito? Parang may sweldo ka ba rito? Pag eto nakuha, TV set. Pag nabenta to, 10% sa'yo, Jason. O paano bang sistema nyo? Meron kami leader noon na ang pangalan niya ay si Tale. Bago yung isang kasama ko doon, tatandaan ko na lang dalawa, Jerry yung isa. Yun ang nagpaparte sa amin. Ito iyo. May sistema rin sila. Oo. No? Okay. Basta wala nang question. Kung ano yung parte mo, payag ka na lang, ganon. Okay. So, nung pinaghahanap ka na ng authorities, dahil siguro, ang dami nyo nang ginawang mga krimen, so, umuwi ka sa probinsya para magtago, no? Hindi ba dumating sa isip mo o sa puso mo na, sige, nandito na ako, pwede na ako magbabago na ako? Hindi ko po naisipan yung magbago noong time na yun eh. Kasi parang yung po yung madali na gawin para sa akin. Okay. Maski na alam mo na hot na yung sitwasyon, di ba? Nahabol na sila. Oo. Baga. Panibagong gimmick na naman po sa probinsya kasi nagbinta na po ako ng marijuana noon eh. Oh, okay. Panipang. So, naging ano ka na naman, habang gumigimik ka ng panibago sa probinsya, doon ka nag-survive, doon ka kumikita muna. Habang wala ka sa Maynila kasi hinahanap ka dito. Kumbaga, Peter, palalim na ng palalim. Oo. Yung involvement ni Jason sa kasalanan dahil nga wala na siyang ibang natutunan naman habang lumalaki. Yeah. Ito na yung pinakamabilis at syempre, sa influence na nakuha niya, paggrabe na rin ang paggrabe ang naiisip nila. Yung natutunan mo sa Maynila, hindi mo in-apply yun sa probinsya, yung akyat ba? Na-apply din po. Okay. So, panibagong panibagong chapter. Jason, mainit na yung pangalan mo. Si Jason, mainit na sa Maynila. Bumalik ka ng probinsya. Yung dating Jason na ginugulpe, na ngayon marami nang natutunan sa Maynila, ano na ang nangyari sa'yo pagbalik mo ng probinsya? Nung balik ko ng probinsya, talagang naging maging kampante na ako na kaya ko. Kaya ko na. Dahil sa mga natutunan ko sa Maynila, parang ang lakas-lakas na ng loob ko. Naisipan niyo po bang gumanti rin? Babalikan ko kayo. May ganun po ba kayong pananaw nung mga oras na to? Meron po. Yun nga po ang mga nangyari. Talagang. So, sabi mo kanina, Jason, na in-apply mo yung natutunan mo dito sa Manila, dun sa probinsya. So, ikaw na ngayon ang naging boss ng grupo. Ikaw ang gumawa ng panibagong grupo ngayon sa probinsya? Hindi naman po ako yung pinakang boss, pero isa po ako sa may bosses. Okay. So, pero hindi nila alam yung style dito sa Maynila. Ikaw ang nag-train sa kanila. Yung iba po ay sa akin po natuto. Oh, okay. So, at hindi kayo naging mainit sa probinsya na hinahabol din kayo ng mga pulis? Dito na nga po ako sa probinsya naging wanted na... Oh, okay. Okay. Okay, at asay mo kanina yung yung natuto ka rin magmariwana, no? So, dumating ka sa punto na nag-desire ka pa ng mas malakas na drugs o hanggang sa marijuana lang? Hanggang sa marijuana lang po yung aking sa droga, yung sa Siabo at saka sa gamot. Nakita ko sa kapatid ko, sabi ko hindi ko titingnan yan. Oh, okay. Nakita mo yung epekto sa kanyang buhay. Okay. So, you see, look in spite of his wayward ways, meron pa siyang common sense o konsensya na ito nakakasama sa katawan, no? From the very beginning, Peter, nabanggit naman ni Jason, nagsimula lang naman siya sa kanin eh. Yeah. Pagkakain niya nga, binabalik niya pa yung kaldero. Pero dahil nga sa kakulangan ng gabay sa buhay, gusto lang naman niya mag-survive eh. Yeah. Pero yung paraan niya para mag-survive, masama. Yeah. At nagdi-disciple nga siya, no? Tinuruan niya pa, no? Tinuruan niya, ganitong teknika para mga bagong paraan para makalamang. Pero yun nga, nakita mo yung kalaliman ng problema. Pagka nakita ng kaawayan, sasakyan niya na tayo naman ay talagang nalulung na rin sa problema, mahirap kumawala. It's a trap. Sin is a trap that leads you to death.
Right, that's so true. Lalo na pag walang gabay, no? Walang direksyon. Before we say goodbye, Jason, we want to pray for you. Okay? Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for the life of Jason, that though he went so deep sa kasalanan, Lord, ikaw is the God who lifted him up from the miry clay. And so, Lord, today, Lord, you continue to establish him. And so we speak blessing on his life, on his family. You are the God that sustains and carries him every single day. Lord, thank you for Jason's life. Thank you that you are the God who transforms and changes all of us. You change the hearts of men. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. 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 Bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Jason, ang panibagong hamon na nagtulak sa kanya sa ibayong kasamaan. Good Deeds Bacamo, willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training, and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Abandoning one's family goes against several of God's commands for parents. Among these is the responsibility to raise their children in the training and instruction of the Lord. The Bible says, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." With the father abandoning his family and a mother who face health challenges, who will actively guide their children in the path of righteousness so that they can grow up responsible adults? Yan ang nangyari kay Jason. Gayun din naman, sinasabi sa Biblia, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Unang Timoteo 5:8. A child, when left to himself without proper guidance and discipline, is prone to foolishness and bad behavior. As the Bible says, foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. Proverbs 22:15. The Word of God emphasizes the importance of proper guidance and discipline in a child's life and the responsibility of parents to raise their children in the training and instruction of the Lord. Iyan ang wala sa buhay ni Jason habang lumalaki, kaya napasama ang kanyang buhay. Mayroon pang matinding kasalanan ang nagawa ni Jason na humantong siya sa bilangguan. Bukas malalaman natin iyan, kaya abangan nyo. Thank you all for watching. We hope to see you again tomorrow as we continue with the story of Jason Naredo. If you want to see more inspiring stories that will give you hope and a positive, godly perspective on different challenges in life, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. God bless you more and more. Ngayong Martes, Parang merong isang napakalakas na pwersang pumapasok sa iyo. Ang lakas na hindi mo siya mapipigilan. Pagkatapos mong magawa, umaalis siya, doon ka na naman mag-iisip, bakit ka nagawa yun? hanggang kailan siya uusigi ng kanyang konsyensya? At hanggang kailan niya matatakasan ang batas? Sa pagpapatuloy yan ang kwento ni Jason Naredo dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.